verses 10 hanggang 22. Babasahin ko po ito sa ESV or English Standard Version. Sabayan niyo po ako ng tahimik, gamit ang inyong mga mata sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay able, nanya ko po kayo na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Genesis chapter 28, verses 10 to 22. Ito ang salita ng Diyos. Jacob left Beersheba and went toward Haran, and he came to a certain place and stayed there that night, because the sun had set. Taking one of the stones of the place, he put it under his head and lay down in that place to sleep. And he dreamed, and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. And behold, the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and to your offspring. Your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. And in you and your offspring shall all the families of the earth be blessed. Behold, I am with you, and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have promised you. Then Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place, and I did not know it. And he was afraid and said, How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. So early in the morning, Jacob took the stone that he had put under his head and set it up for a pillar and poured oil on top of it. He called the name of that place Bethel, but the name of the city was Luz at the first. Then Jacob made a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and clothing to wear, so that I come again to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. And this stone which I have set up for a pillar shall be God's house. And of all that you give me, I will give a full tenth to you. Tayo po ay yumukot, pumikit tayo, manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa iyong salita na aming nabasa, patuloy na may papahayag sa amin. Dalangin namin na nawa, ikaw lamang ang aming mapapurihan at ikaw nawa ay malugod sa aming pagsamba sa iyo sa pakikinig ng iyong salita. At maranasan namin ang iyong presensya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng iyong salita na may papahayag sa amin. Mapaalalahanan kami, walang iba kundi ng ebanghelyo na siyang tanging naming kailangan. Sa iyo ang kapurihan, sa salamat, lahat na ito'y dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Ang pamagat po, title ng exhortation na ito ay mula sa ating Trinity Psalter Hymnal na siya din po ating aawitin mamaya as our response hymn. God Himself is with us. Ang Diyos mismo, siya mismo ay kasama natin. At makikita natin sa pagpapatuloy na pag-aaral natin dito sa Genesis, yung progression ng kapahayagan, hindi lamang ng salita ng Diyos at ng narrative na ito, kundi ng katuparan ng pangako at plano ng Diyos na nagmula o nagsimula kay Abraham, nagpatuloy kay Isaac, at nagpapatuloy pa ngayon kay Jacob. At makikita natin na nakaraang linggo ay pinahayag sa atin kung paano si Jacob ay pinalayas, in a sense. Siya ay pinapunta ng kanyang mga magulang sa Padan Aram, specifically sa Haran, upang hindi siya magkaroon ng asawa na kabilang doon sa mga Canaanites, yung mga pagan worshippers, yung mga mula doon sa lahi na kung saan hindi dapat makipamatok o maging kasama, maging asawa ng mga anak ni Abraham, ni Isaac, later on, pati ni Jacob. Kaya makikita natin dito yung senaryo kung saan si Jacob
ay malayo sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya, sa lugar na kung saan siya ay ipinanganak at kung saan siya ay lumaki. He's far away from the place that is very familiar for him. Pero ito nawa yung maging encouragement maging sa atin, hindi lamang dito sa kung paano natin makikita na inaruga ng Diyos si Jacob, kundi maging sa atin na mga mananampalataya, mga manlalakbay sa mundo na ito. Na magabat may mga panahon na sa tingin natin tayo mag-isa at wala tayong kasama, na para bagang hindi natin nararamdaman o sa tingin natin na hindi natin nararanasan ang presensya ng Diyos. Nawa ito yung maging comfort sa atin. Malaman nawa natin na sigurado na ang Diyos ay kasakasama natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, the Emmanuel. Kaya naman, habang tayo ay nag-aantay doon sa muling pagbabalik natin Panginoong Kristo, kung saan mararanasan natin pang walang hanggan yung presensya ng Diyos, kung saan makikita natin ang kagandahan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nawa patuloy tayo na magtiwala sa ating Panginoong Kristo. Patuloy natin na antayin at asamin yung araw na yun na ipinangako ng Diyos para sa atin. At ito yung katotohanan na makikita natin dito mga kapatid. At para mas maintindihan natin ito, dalawang bagay yung titingnan natin. Una, yung assurance of God's presence. Yung kasiguraduhan, katiyakan ng presensya ng Diyos. Makikita natin yan from verses 10 hanggang 17. At pangalawa tuli, makikita natin dito yung vow of gratitude displayed. Yung pangako na mula sa mapagpasalamat na puso na pinakita ng lingkod ng Diyos. That's from verses 18 to 22. So tingnan po natin yung unang bahagi ng ating passage. Yung assurance of God's presence, yung katiyakan ng presensya ng Diyos. Dito makikita natin kung paano ang tapat na Diyos na gumagawa ng pangako niya at tumutupad sa kanyang mga pangako ay nagbibigay ng assurance sa kanyang mga pinili na siya ay kasama nila sa kabila ng mga para bagang hindi favorable na mga circumstances, mga panahon at sa tingin nila ay hindi kaaya-aya para sa kanila. Kaya nga ito yung makikita natin dito, pagbabalikan natin yung verse 10, hindi po ba? Umalis si Jacob sa Beersheba, sa lugar na kung saan kanyang kinagisnan, kung saan lahat ay provided para sa kanya. Meron siyang tulugan, meron siyang tolda na pwede niyang pagpahingahan, meron siyang pagkain. Kukuha lamang siya dun sa mga kawan ng kanyang ama, kakatayin, meron siyang maaaring lutuin. Meron siyang higaan na maayos kung saan siya makakatulog na mapayapa. Meron siyang mga magulang na pwede niya lapitan sa oras sa kanyang pangangailangan. May mga lingkod ang kanyang ama that will attend to his needs. Isang sabi lang niya, the servant should obey yung kanyang master. Hindi po ba? Pero dito, makikita natin, iniwan ni Jacob bilang pagsunod sa kanyang ama, na kung saan ayon din sa payo ng kanyang ina. Iniwan niya yung Beersheba na kanyang tahanan at siya ay naglakbay patungo sa Haran. Maaari ang iba nagtatanong, bakit nung una sinabi Padan Aram, ngayon Haran naman? So wag po tayo malilito, ang Haran ay nasa loob ng Padan Aram. It is a specific place within Padan Aram. So naglakbay siya patungo sa Haran at siya ay dumating sa isang lugar na dito ay hindi pa pinapangalanan. Sa isang lugar na kung saan wala siyang kasama. Makikita natin dito yung senaryo, yung kinalalagyan ni Jacob. Iniwan niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang pamilya, lahat ng comforts na meron sa lugar na iyon bilang pagsunod sa kanyang ama, patungo sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan ever since. Bagamat alam niya na doon galing ang kanyang nanay, alam niya na pupuntahan niya ay kapatid ng kanyang ina, ang kanyang uncle na si Laban,
Pero dito, makikita natin kung paano ipinadala ni Isaac si Jacob. Kung ma-recall natin, nung pinadala ni Abraham yung kanyang servant, para hanapan ng asawa si Isaac, hindi mag-isa yung servant na yun. There are camels, may mga gifts na dala yung servant na ibibigay doon sa mahanap ng servant na mga pangasawa para kay Isaac. At yun nga, walang ibang kundi si Rebecca. Pero dito, sa passage natin, wala tayong makikita na binigyan ng gamit ni Isaac si Jacob patungo sa Haran. Hindi sinabi dito na ito yung mga servants, o isama mo para ikaw ay mas maging maayos ang iyong paglalakbay patungo dun sa Haran. O kaya naman ito yung mga gamit na pwede mong dalhin, mga ari-arian, herds or flock na maaaring kasama ni Jacob patungo sa kanyang pupuntahan. And later on, makikita nga natin dun sa konteksto nito, walang kahit anong meron si Jacob na dumating sa kanyang uncle na si Laban. Pero pagbalik niya sa kanyang tahanan ay meron siyang mga ari-arian. Pero dito makikita natin, mag-isa, walang kasama. Itong si Jacob, na para bagang siya'y aping-api. Para bagang walang patutunguhan yung kanyang paglalakbay. At pag tinignan natin yung broader context nito, mag-isa siya, pero ang pangako na kanyang tinanggap, yung pagpapala na kanyang tinanggap mula sa kanyang ama, ay magiging sindami ng bituin sa langit ng ang kanyang lipi, siya ay magiging pinuno o siya ay paglilingkuran ng kanyang mga kapatid, ng kanyang ari-arian ay dadami, siya ay yayaman, siya ay uunlad. Lahat ng mga pagpapala na yun na inusal ni Isaac noong time na diniceive ni Jacob yung kanyang ama. Lahat ng yun ay para bagang wala sa picture ng mga panahon na ito. Mag-isa siya, at hindi lamang yun, sa kanya, kung saan siya inabutan ng gabi, wala siyang toldang matirahan, wala siyang tent na maaaring tulugan, wala siyang higaan na maaari niyang pagpahingahan. Ang katunayan nito ay ano yung kanyang ginawang unan? Bato na kanyang natagpuan lang doon. May mapaglapatan lang ng kanyang ulo, sapat na yun. Pero dito mga kapatid, makikita natin, bagamat hindi ideal yung sitwasyon ni Jacob, contrary to all the blessings that he has received from his father Isaac, it is opposite all the promises of God that he heard his father uttered. Pero consider natin ito mga kapatid, naranasan ni Jacob, walang duda, yung presensya ng Diyos. Sa paanong paraan? Yung paglalakbay ni Jacob ay hindi mabilis, hindi malapit lang. To the point na kinakailangan niya magpalipas ng gabi sa lugar na ito para lamang makarating dun sa Haran. Pero consider natin ito. Wala siyang kasama. Wala siyang kahit anong gamit sa kanyang possession. Exposed siya sa lahat ng uri ng kapahamakan. He is exposed to all kinds of threats. Threats ng mga tao na pwedeng manakit sa kanya pag nakawan siya. O mga hayop na bababangis na maaari siyang lapain habang siya'y natutulog. Pero sa lahat ng ito, makikita natin kung paano yung pag-iingat ng Diyos, yung presensya ng Diyos ay naranasan ni Jacob. Bagamat he is exposed to all kinds of threats, he was able to sleep soundly overnight sa lugar na kung saan hindi naman niya alam kung nasaan siya. Pero hindi lamang yun. Hindi lang yung pag-iingat ng Diyos, yung katibayan na siya ay sinasamahan ng Diyos, kundi ipinakita din ito. O makikita din natin dito yung katibayan ng presensya ng Diyos. Nang habang si Jacob ay natutulog, ay nagpahayag ang Diyos sa kanyang sarili sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. The presence of God
is displayed to Jacob through a dream. Sa paanong paraan? Alam natin yung story, mga kapatid. Tinanggap ni Jacob yung pangako, yung pagpapala, yung katibayan that he is the covenant heir. The covenant heir of the covenant of God given to Abraham, passed down to Isaac. Ngayon naman si Jacob, siya yung tagapagmana nito. Alam niya yun. Tinanggap niya yung pagpapala mula sa kanyang ama, na nagpapatunay na siya yung tagapagmana ng pangako na ito, ng tipan na ito. Pero dito natin makikita yung unang pagkakataon na pinahayag ng Diyos sa kanyang sarili kay Jacob. Sa mga naunang narrative, hindi pa nangusap ang Diyos directly kay Jacob. This is the first time. At napakaganda ng timing, mga kapatid. Sa panahon na nag-iisa siya, sa panahon na he's exposed to all kinds of dangers, it is the time that God revealed Himself to him. At ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Jacob. Nakita niya sa kanyang panaginip na mayroong hagdanan na nagdudugtong sa lupa at sa langit, kung saan doon panikpanawag ang mga anghel. At sa taas noon ay nandoon ang Diyos na nagpakilala sa kanya. Kung paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Abraham, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Isaac, ay dito rin ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Jacob. Nang sabi ng Diyos sa kanya, I am the Lord, the God of Abraham your father, and the God of Isaac. Ako ang Diyos, ang Panginoon, ang Diyos ng iyong amang si Abraham, at ang Diyos ni Isaac. At dito binanggit yung covenant name ng Diyos. Ibig sabihin, ako ang Diyos na nakipagtipan kay Abraham, ako yung Diyos na nakipagtipan kay Isaac, at ako ang Diyos na nakikipagtipan sa iyo, Jacob. Kaya nga ito yung katibayan ng presensya ng Diyos ay kasama ni Jacob. Nang ipakilala ng Diyos sa kanyang sarili na siya yung Diyos na nakipagtipan sa kanyang ama, sa kanyang ama ng kanyang ama, at ngayon maging sa kanya. At hindi lamang yun, inulit pa ng Diyos yung laman ng tipan na yun. Ano yung laman ng tipan? Ang yung lahi ay magiging kasing dami ng buhangin sa mundo. Ang yung lahi ay kakalat, diba? In all corners of the earth. The north, the south, the east, and the west. And all the families of the earth will be blessed to your offspring. Pero mga kapatid, isa sa mga bagay na napakagandang bigyan diin dito, balikan natin, titingnan natin, ay yung panaginip ni Jacob, kung saan merong hagdanan na nagdudugtong sa lupa at sa langit. Dapat maintindihan natin ito, mga kapatid, na hindi lamang ito basta nagsisignify na yung provision ng Diyos ay nararanasan ni Jacob. Kaya nga yung unang punto natin, the assurance of God's presence. Presensya ng Diyos ay nakatitiyak tayo na nararanasan natin. Nakatitiyak si Jacob na nararanasan niya yung presensya ng Diyos. Sapagat itong panaginip na ito, na sinisignify ng ladder, ng hagdanan na ito, ay hindi lamang basta provision, protection ng Diyos, kundi ito ay anino na ang katuparan ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Paano natin ito nasasabi? Kung pupunta tayo sa John chapter 1 verse 51, ito mismo yung salita ng ating Panginoong Kristo. Ano sabi niya? Truly, truly, I say to you, you will see heaven opened
and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. And sino yung Son of Man na yun? Walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Ginamit ng Panginoon Kristo mismo yung vision o yung dream na record ni Moses na naranasan ni Jacob. Kung saan akyat baba sa hagdanan na yun ng mga anghel. Sabi ng Panginoon Kristo, siya mismo yung hagdanan na yun. At ano yung significance nito sa atin? Napakaganda na sinabi ni John Calvin patungkol dito. Sabi niya, it is Christ alone, therefore, who connects heaven and earth. He is the only mediator who reaches from heaven down to earth. He is the medium through which the fullness of all celestial blessings flows down to us, and through which we, in turn, ascend to God. He it is who, being the head over angels, causes them to minister to his earthly members. Walang iba itong pinatutungkulan, kundi yung pagparito ng Panginoon Kristo in the flesh. The incarnation of the Lord Jesus Christ Himself. Na kung saan panaginip para kay Jacob, pero ang katuparan nito ay walang iba, kundi si Kristo Jesus. Kaya naman mga kapatid, nawa tayo hindi matagpuan sa kahangalan. Na sa tingin natin, maaari tayong gumawa ng ating sariling kapamaraanan patungo sa Diyos. Na maghanap tayo ng iba pang mediator, iba pang daan patungo sa Diyos. Kung saan sinasabi ng malinaw ng Panginoon Kristo na siya ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Pero sa ating pagiging makasalanan, ito yung ating laging ginagawa, hindi ba? Tayo gumagawa ng sarili nating kapamaraanan. Makikita nga natin ito sa iba't ibang uring kapamaraanan, iba't ibang uring o iba't ibang anyo. Ito nga yung idolatry ng Roman Catholicism, hindi ba? Dinadagdagan nila yung tagapamagitan patungo sa Diyos. That they invented that idolatry of Mary being the mediatrix, co-redemptrix, na para daw makapunta ka sa Ama, sa pamamagitan dapat ng anak. At para maka-connect ka sa anak, dumaan ka dun sa nanay. Ganun yung kanila tinuturo. Na hindi warranted na salita ng Diyos. Malinaw na makikita natin sa Biblia na walang ibang tagapamagitan sa atin sa Diyos, kundi si Kristo Jesus lamang. Kaya naman mga kapatid, makikita natin dito malinaw, walang ibang pinatutungkulan. Itong vision, itong panaginip na nakita ni Jacob, na kung saan bukas ang langit, akyat panaog ang mga anghel doon sa hagdanan na ito. Kundi walang iba kundi ating Panginoon Kristo. Di lamang yun, makikita natin dito yung pangako na sinambit ng Diyos kay Jacob. In you and your offspring shall all the families of the earth be blessed. Isa ito sa pinakamalinaw na nagpapakita na walang ibang pinatutungkulan yung vision ni Jacob, kundi si Kristo Jesus mismo. Hindi niya binanggit dito na in you and your offsprings, sapagkat ilan ba yung magiging anak ni Jacob, kung saan magmumula ang 12 lahi ng Israel. Pero sabi niya dito, in you and in your offspring, nations will be blessed. All the families of the earth be blessed. Ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus. Na sa pamamagitan niya, hindi lamang yung mga kabilang kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob ang mapagpapala, kundi sila na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus ay maipag-iisa, mare-reconcile sa Diyos. Kaya mga kapatid, we can be assured. Hindi natin kailangan pang sabihin na
Diba? Yung kinagawian ng ilan sa atin na kapag diniliman yung ilaw, ginandahan yung tugtog ng instrumento, bigla magsasalita, yung may hawak na mikropono sabihin, I can feel the presence of God in this place. Hindi natin kailangan gawin yun mga kapatid. Hindi natin kailangan mag-imbento sa imahinasyon natin na parang nararamdaman ko kumikilos ang Diyos. Hindi mga kapatid. Hindi sa pamamagitan ng what we can feel in our emotions, kundi sa pamamagitan ng ano yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Makakaasa tayo na tiyak na mararanasan natin ang presensya ng Diyos sapagkat nakakaasa tayo na tayo kabilang kay Kristo Jesus. At lahat ng kabilang kay Kristo Jesus ay na-reconcile na sa Ama, sa Diyos. At ang katunayan nito ay walang iba kundi yung pagsasama-sama natin ng mga kapwa tinubos sa ating mga kasalanan, mga kapwa pinag-isa kay Kristo Jesus, pinatawad sa ating mga kasalanan, we who are reconciled back to our Father, we are here gathered. For what purpose? To hear the preaching of the gospel. To be reminded that Christ is the only way, the only truth, and the only life. That no one will be able to come to the Father except through Him. We are reminded of the gospel that Jesus Christ is the one who gave Himself up as a propitiation for all our sins and has secured for us eternal life. That He is the one who sacrificed Himself on the cross to pay for all our sins. And this is further strengthened by the administration of the sacraments. Ngayong umaga po, may pribilehiyo tayo na tanggapin ang sakramento ng banal na hapunan, na kung saan pinagtitibay sa atin yung katotohanan ng ginawa ng Panginoong Kristo para sa atin. Na tayo hindi lang napapaalalahanan, kundi tayo ay nannourish in our spirit by the bread and the blood, by the bread and the wine, signifying the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya nga tuwing tayo tatanggap ng banal na hapunan, hindi po ba? Anong sinasabi ng minister? Lift up your eyes. And what do we say? How do we respond? We lift them up to the Lord. Ibig sabihin nun na tayo ay ina-usher ng Panginoon Kristo patungo sa Diyos Amang nasa langit, kung saan nandoon siya, nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos Ama nasa langit, mediating for us, interceding for us. Kaya hindi ito pwedeng gamitin ng mga nagkiklaim na sila ay mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Nasabihin nila, hindi, ganito din yung vision ko. Hindi, nananaginip din ako, bukas yung langit. Hindi mga kapatid. Ito ay specifically nangyari. Pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Jacob in this manner. Upang ituon ang ating mga paningin doon sa darating na tunay na hagdanan na kung saan makapagtutulay sa atin patungo sa Diyos. That's why let us not invent our own ladders. Let us not build our own staircases toward God. Huwag tayong gumawa ng sarili nating nagdaanan, kung saan tingin natin that's how we can ascend to God. Huwag na tayo mag-rely sa ating mga mabubuting gawa. Huwag tayo mag-rely sa kung paano tayo ay nakasunod sa Diyos sa buong sanlinggo na ito. Kaya sa tingin natin, hindi, mas pakikinggan ng Diyos sa aking mga panalangin. Kasi mas nakasunod ako sa Kanya sa buong sanlinggo na ito. Hindi mga kapatid. Huwag nating isipin na sa pamamagitan ng ating mga pagsunod, doon natin maranasan ang presensya ng Diyos. Hindi mga kapatid. Nararanasan natin, makakaasa tayo na nasa ating kalagitnaan ang presensya ng Diyos dahil lamang kay Kristo Jesus.
Pero hindi lamang doon natapos yung katunayan ng presensya ng Diyos ay naranasan ni Jacob. In verse 15, ano sabi ni Moses? Behold, I am with you and will keep you wherever you go. Paniwalaan mo ito, tingnan mo. Kasama mo ako at iingatan kita saan ka man magtungo. At ibabalik kita sa lupain na ito. Sapagkat hindi kita iiwanan hanggat hindi natutupad ang lahat ng pinangako ko sa iyo. Ito yung pangako ng Diyos kay Jacob. Na hindi nag-iisa si Jacob sa paglalakbay na ito. Bagamat wala siya kasama mga alipin ng kanyang ama para siya ay tulungan sa kanyang paglalakbay. Pero yung assurance ng Diyos para sa kanya, kasama niya ang Diyos. Hindi lamang sa pagpunta niya sa Haran, kundi maging sa kanyang pagbalik sa lugar na iyon, kung saan nagpahayag ang Diyos sa kanya. At ano yung tugon dito ni Jacob? Pagkagising niya, ano sabi niya? Tunay nga ng Diyos ay nasa lugar na ito. Hindi lamang yun, natakot siya. Natakot siya sa kanya na panaginipan, pero siya rin ay namangha. Sabi niya, tunay nga na ito ang tahanan ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Mga kapatid, lugar na ito kung saan nagpalipas si Jacob ng magdamag para magpahinga ay lugar kung saan nagpahayag ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng panaginip na tinawag niyang tahanan ng Diyos. At itong lugar na ito ay hindi lamang coincident na nabanggit ni Moses sa kanyang pagsulat ng record na ito. Kundi ito ay nagpapatungkol sa hinaharap na kung saan doon itatayo ang tahanan ng Diyos, ang templo kung saan mananahan ang presensya ng Diyos, na kung saan sa katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ipagkakalob ng Diyos yung lupain na iyon sa kanila, sa bansang Israel, para maging kanilang tahanan, that they will take possession of that land according to the promise of God. There, the temple will be built. The temple, which is the symbol of God's presence. A place that they will offer their sacrifices to God. Sa templo na kung saan mayroong isang lugar, indakong kabanal-banalan na walang ibang pwedeng pumasok maliban sa punong saserdote once a year. Pero lahat ng yun, mga kapatid, sa pagdating ng katuparan ng lahat ng mga anino na ito, hindi lamang yung high priest, yung maaaring makapasok dun sa presensya ng Diyos, kundi lahat ng kabilang sa tahanan ng Diyos, ayon sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus, ay makatitiyak na makapapasok sa presensya ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng anumang alay na maaaring ibigay natin sa ating Diyos. Hindi sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa ng Panginoong Kristo. Hindi lamang presensya ng Diyos sa tingin natin ay yung mga pagpapala ng Diyos, pag-iingat ng Diyos,
Hindi yung kabuuan nito ay yung katiyakan na tayo ay tagatanggap ng lahat ng pagpapalang spiritual na siyang tinupad o pinrocure ng Panginoong Kristo para sa atin. Kaya nga yung ating pagtitipon na ito tuwing araw ng Panginoon, ito ay foretaste lamang doon sa ating matitikman kapag nakita natin yung kabuuan ng katuparan ng lahat ng ito sa muling pagbabalik natin Panginoon Kristo. This is but a foretaste. The gathering of God's people every Lord's Day is a foretaste of which will find its fulfillment in the day of the Lord, where we can have its fullness, kabuuan ng katuparan sa muling pagbabalik natin Panginoon Kristo. Na mararanasan natin in full yung presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin yung pagkakataon na ito na tayo ay dito pa lamang sa lupa maranasan na natin, matikman natin kung ano yung ipinangako ng Diyos para sa atin, naghihintay para sa atin. Huwag natin i-squander. Huwag natin ipagpalit sa anumang bagay na wala namang kabuluhan. Dito pa lamang, let's enjoy, let's bask sa presensya ng Diyos that we experience through the means of grace, through the preaching of the gospel, through the administration of the sacraments. And this leads us to our second and last point, yung vow of gratitude. The vow of gratitude displayed in verses 18 hanggang 22. Ano yung response ni Jacob? Dali-dali siya pagkagising niya, maagang-maaga pa, ay kinuha niya yung bato na kanyang ulunan o yung kanyang ginawang unan at ito ay kanyang inayos, ginawang pilar at binuhusan ng langis. Yung response ni Jacob is to make a vow to God who showed himself to him in his dreams. Albeit, his vow is unlike the covenant of God, which is unconditional. Yung vow ni Jacob dito ay conditional. Kung totoo, kung ako ay may pagkain, kung ako ay may damit, kung ako ay makabalik sa lugar na ito, yun yung conditions ng pangako ni Jacob. Pero lahat ng yun ay ginawa ni Jacob bilang pagpapasalamat sa Diyos. Na kung tunay nga na mararanasan ni Jacob yung presensya ng Diyos, kasama dito yung provision at yung protection ng Diyos para sa kanya, tunay nga na si Jacob ay maglilingkod sa Diyos. Pero this is all out of gratitude. Sapagkat alam natin yung storya, hindi pa man ito naipahayag sa bahagi na ito, pero makikita natin kung paano pagpapalain ng Diyos si Jacob. Pumunta siya sa Haran na wala siyang kahit anong bagay na dala-dala, pero babalik siya sa tahanan ng kanyang mga magulang na hindi lamang dala-dala ang mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. Siya'y mayroong asawa, may mga anak, may mga alipin, may kawan na kanyang nakuha mula sa kanyang uncle na si Laban. May mga ari-arian na babalik sa kanyang mga magulang. Pero dito, mga kapatid, dapat maging maingat tayo at maging malinaw sa atin sapagkat ito ay madalas sa ginagamit ng proof text ng mga gustong gumawa ng mga seremonya na hindi naman inuutos sa salita ng Diyos. Hindi ba? Kapag ikay nakabili ng bagong bahay, kaya may bago kang negosyo, ano yung madalas silang ginagawa? Sige na natin yan, house blessing or dedication.
Tapos bubuhusan ng langis sa kung saan sa mga parte ng bahay para daw maging mapagpala yung lugar na iyon. Mga kapatid, hindi ito yung konteksto kung bakit ito ipinahayag. Hindi ito para gayahin natin, as gumawa tayo ng sarili natin ng mga seremonya at mga practices. Kundi ito ay pinahayag sa atin upang tayo mapaalalahanan na ito'y ginawa ni Jacob bilang paalaala din sa kanyang sarili. Na ito yung kanyang naranasan mula sa Diyos. Dito sa lugar na ito nagpahayag ang Diyos sa kanya. By way of illustration, ito yung maaari nating um, ginagawa. Diba? Lalo na yung mga lumaki sa probinsya. Na kapag matagal kayo na dito sa Manila, uuwi kayo ng probinsya nyo, nadaanan mo yung mga dating, yun yung palatandaan mo na dito sa kanto na to, may ganito establishment, doon liliko, patungo doon sa kabilang lugar. Hindi ba? Na kapag tuwing umuwi ka doon, naalala mo na, oh, ito yung lugar kung saan ako lumaki, dito kami kumakain, dito kami noon naglalaro. And that's vivid in our imagination. Ito yung ginawa ni Jacob dito. He put up a pillar to set as a memorial, a reminder for him that this is the place where God has met him. This is where God has established his covenant with him. This is the place where he received all the blessings of God. Ito yung lugar kung saan tinanggap niya yung pangako ng Diyos. At sa pagbalik niya sa lugar na ito, siya ay mapaalalahanan hindi lamang ng pangako ng Diyos, kundi nung kanyang mapagpasalamat at tugon sa pangako ng Diyos. At ano yung kanyang tugon na ito? Na siya ay maglilingkod sa Diyos. If God will be with me, ano sabi niya? Then the Lord shall be my God. He pledged his allegiance to God. Hindi lamang ito basta, sige, maglilingkod ako sa Diyos. Kundi, he pledged his allegiance to God. Na bagamat siya'y pupunta sa lugar ng kanyang uncle na kung saan may mga idol worshippers, may mga pagan worshippers. Pero kay Jacob, malinaw sa kanyang isipan na ang kanyang paglilingkuran ay ang Diyos na nagpahayag na kanyang sarili sa kanya. Na ang kanyang allegiance ay doon sa tunay na Diyos na nag-establish ang kanyang covenant. Hindi lamang kay Abraham at kay Isaac, kundi maging sa kanya, kay Jacob. Hindi lamang yun, pinangako niya na doon kung saan he has set up the pillar, doon ang lugar kung saan tatawaging tahanan ng Diyos. At dito din niya pinangako na kung saan lahat na ikasampu na kanyang makukuha o ipagkakaloob sa kanya ng Diyos ay pagkakaloob niya sa Diyos. Now, hindi ko kayo sasabihin na mamaya bigay niyo yung, tapos naman yung ating offering. Bigay niyo yung ikasampung bahagi ng lahat ng ari-arian niyo. Hindi, mga kapatid. Kundi sineset up dito yung magiging practices sa temple. That he will give a full tenth of all that he will receive from God. Dito wala pa naman yung, hindi pa na-establish yung Levitical priesthood, yung temple worship. Pero dito pa lamang na-set up na. Unlike kay Abraham, di ba? He offered his tenth to Melchizedek. Pero dito wala naman siyang ibang pagbibigyan. But he is looking forward to that day that the house of God will be built where he can worship God and then give his full tenth, his offering of gratitude to God. Hindi ito inutos ng Diyos sa gawin ni Jacob, kundi ito yung kanyang mapagpasalamat na tugon doon sa kanyang naranasan na pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili kay Jacob. Kaya mga kapatid, sa pagbubuod ng lahat ng ito, makikita natin
Na tayo din naman ay mga manlalakbay sa mundo na ito, hindi po ba? We are pilgrims, sojourners. Ang ating tunay na tahanan ay hindi sa mundo na ito, kundi doon sa bayan ng Diyos na inihanda niya para sa atin. Ito ay pansamantala lamang na tirahan natin. Ang ating tunay na tirahan ay doon sa bagong langit at bagong lupa. Yung pangwalang hanggan na ating tahanan na kung saan doon mararanasan natin yung kakumpletuhan, yung kasukdulan ng katuparan ng pangako ng Diyos sa atin, na mararanasan natin ang kanyang presensya. Hindi lamang pansamantala, kundi pangwalang hanggan. Kaya mga kapatid, makakaasa tayo. Habang inaantay natin yung araw na yun, yung panahon na yun, na mararanasan natin yung kasukdulan ng katuparan ng pangako ng Diyos. Dito pa lamang pinaparanas na ng Diyos sa atin ang kanyang presensya. Sa atin ang mga tunay na kabilang kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tayo ay makalalapit sa Diyos. We have an access to the throne of grace of God. Hindi tayo hindered ng ating kasalanan sapagkat ang katuwiran ni Kristo Jesus ang bumabalot sa atin. At ito'y napapaalala sa atin sa tuwing ipinapahayag ang mabuting balita sa atin. Tinatanggap natin ang mga sakramento. Kaya hindi dapat tayo sumamba sa Diyos ayon sa ating sariling kagustuhan, ayon sa ating sariling kapasyahan. Kundi kung tunay na nararanasan natin ang presensya ng Diyos, ang dapat na tugon natin ay pagpapasalamat sa Kanya. Kapagpasalamat na pagsamba sa Diyos na nagparana sa atin ng Kanyang presensya, ng Kanyang ipinagkaloob si Kristo Jesus para magkatawang tao. Tunay na tao kagaya natin upang batahin ang lahat ng kaparusahan sa lahat ng ating mga pagkakasala. Pagbayaran nito sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Upang damitan tayo ng katwiran na kailanman di natin kayang kamtin sa pamamagitan nating sariling mga gawa. Ang katibayan at ng presensya ng Diyos ay sumasa atin. Yun ay walang iba kundi si Kristo Jesus. The Emmanuel, God is with us. At ang patunay ng presensya ng Diyos pamamagitan ni Kristo Jesus ay ang kanyang mga pinili na pinagtitipon-tipon. His chosen ones who are united with Him, who are gathered with Him, and gathered together to worship Him. To worship Him not according to our own devices, according to our own desires, but according to His divine revelation, the written word of God. That is the will of God for us. Na tayo sumamba sa Diyos ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa kapahayagan sa Kanyang salita. Mga kapatid, let this be an encouragement to all of us. Bagamat may mga panahon, tingin natin parang mag-isa tayo, we are in solitude, may pinagdadaanan tayo, napakatinding mga problema, sakit, karamdaman, problema sa pamilya, na parang tingin natin, hindi natin nararamdaman yung presensya ng Diyos. Wala tayong ibang dapat balikan, kundi yung mabuting balita na nagpapatunay, nagpapaalala sa atin. Kasama natin ng Diyos. Naririto ang presensya ng Diyos. Nararanasan natin, hindi lamang dahil omnipresent siya ng lahat ng bagay na sa kanyang immediate presence, kundi dahil ipinagkaloob niya si Kristo Jesus para sa atin. Naparito ang Panginoon Kristo.
Hindi lamang yun, in the ascension of the Lord Jesus Christ, He has provided us with the Holy Spirit, our advocate, our Parakletos. Kaya makakatiyak tayo. Narito, nararanasan natin ang presensya ng Diyos. Kahit sa mga panahon na hindi natin feel, hindi natin nararamdaman, pinagdududahan natin ang presensya ng Diyos, makakaasa tayo. Sapagkat itong visible church, yung katibayan ng pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa atin. Kaya mga kapatid, again, God Himself is with us. Ang Diyos, siya mismo ay kasakasama natin. Hindi dahil nararamdaman lang natin, hindi dahil sa ito yung dikta ng ating emosyon, kundi dahil ito yung katotohanan, sinasabi na salita ng Diyos para sa atin. Tayo mo at pumikit, tayo manalangin. Manaming Diyos,